Magandang araw sa'yo, minamahal na kapatid. Sa sandaling ito, hinihiling kong ihinto mo muna ang lahat at hayaang mapuno ng katahimikan ang iyong puso. Huwag kang magmadali, sapagkat ang mensaheng ito ay maaring siyang sagot ng Diyos sa mga panalangin lihim mong ibinubulong. Ngayon ay kumikilos ang langit, hinahaplos ang iyong sugatang damdamin, binibigyan ka ng lakas sa gitna ng pagod, at inaayos ang mga bagay na tila imposibleng maibalik. Manatili ka hanggang wakas, dahil bawat salitang maririnig mo ay may dalang liwanag, pag-asa at bagong direksyon. Hindi ito simpleng mensahe lamang, ito ay paanyaya ng Diyos upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at may layunin pa ang lahat ng iyong pinagdaanan. Kung ang panalangin ito ay nagbigay ng kapayapaan sa iyong puso, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ito bilang patotoo ng iyong pananampalataya. Mag-iwan ng komento bilang tanda ng iyong pagtitiwala sa Diyos at i-share ang mensaheng ito sa mga taong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Ngayon, lumapit tayo sa Diyos at sabay-sabay na manalangin. Panginoon, bago magsimula ang araw na ito, lumalapit ako sa iyo ng may pagpapakumbaba. Inaanyayahan kita, Holy Spirit, na samahan ako habang nagdarasal. Nais kong ibigay sa iyo ang bawat sandali ng araw na ito, ang aking isip, emosyon, lakas, at mga plano. Ikaw ang unang laman ng puso ko ngayong umaga. At ikaw din ang huli kong nais isipin bago matapos ang araw. Panginoong Jesus, salamat dahil bago pa ako magising, nandito ka na. Bago pa huminga ang dibdib ko ngayong umaga, minahal mo na ako. Bago ko pa maramdaman ang bigat o saya ng araw na ito, hawak mo na ang lahat. Kaya ngayong oras na ito, inaangat ko sa iyo ang aking puso at sinasabi kong, Jesus, ikaw ang sentro ng buhay ko. Panginoon, ang salita mo sa ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 2, talata 21 ay nagsasabing nagdusa ka para sa amin at iniwan mo ang isang halimbawa upang sundan namin ang mga yapak mo. Kaya ngayong umaga, bago ako humarap sa mundong puno ng gawain, tukso, pressure at ingay, hinahanap ko muna ang presensya mo. Tulungan mo akong sundin ka sa bawat desisyon ko ngayong araw. Hindi ka pumunta dito para lang patawarin ang kasalanan ko. Pumunta ka para turuan akong mamuhay ayon sa kalooban ng Ama. Hinayaan mong maranasan mo ang hirap, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil mahal mo ako. Salamat, Jesus, sa halimbawa mo ng tunay na obedience. Naaalala ko ang panalangin mo sa hardin ng Gethsemane. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Panginoon, gusto ko ring magkaroon ng ganitong puso. Isang pusong tapat sa nararamdaman pero higit na mas handang sumunod sa iyo. Pusong kayang magsabing, Lord, ang hirap, pero sundin ko pa rin ang kalooban mo. Tulungan mo akong piliin ka, kahit minsan masakit, kahit minsan hindi komportable, kahit minsan kailangan kong isuko ang bagay na gusto ko. Sabi ng Luke 9:23, kung nais mong sumunod sa akin, tanggihan mo ang sarili mo, dalhin mo ang iyong krus araw-araw, at sumunod ka sa akin. Kaya Panginoon, ngayong araw na ito, tinatanggihan ko ang sarili kong kagustuhan na hindi ayon sa iyo. Ayokong mabuhay para lang sa comfort. Ayokong unahin ang sariling pride. Gusto kong mabuhay bilang totoong disciple mo sa salita ko, ugali, relasyon, at mga desisyong gagawin ko mamayang umaga, tanghali at gabi. At kaya ko lang itong lahat dahil hindi ako nag-iisa. Sinabi mo sa Galatians 2:20 na hindi na ako ang nabubuhay,
kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Jesus, salamat dahil hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, pero kaya mo akong baguhin mula sa loob. Kaya hinihingi ko ngayon ang tulong mo. Ngayon, Panginoon, hinihingi ko rin ang isang bagay na napakahalaga, ang fear of the Lord. Sabi sa Proverbs 1:7 na ito ang simula ng karunungan. Panginoon, turuan mo akong magkaroon ng malalim na respeto sa iyo. Hindi takot na lumalayo, kundi takot na lumalapit dahil alam kong banal ka. Tama ka, at ang kalooban mo ang pinakamabuti para sa akin. Hayaan mong maging malinaw sa akin kung ano ang kasalanan. Hayaan mong magising ang puso ko kung may ginagawa akong hindi nakakalugod sa iyo. Hindi ko gustong maging manhid sa kasalanan. Hindi ko gustong magbingi-bingihan kapag may kinakausap ka sa puso ko. Hindi ko gustong maging kampante habang unti-unting lumalayo. Kaya Lord, gisingin mo ako. Ibalik mo ako agad. Ituwid mo ako kapag mali. Panginoon, sinasabi sa Romans 12:1 na ialay ko ang buong buhay ko bilang buhay na handog. Kaya ito po ako ngayon, dala ang mga plano ko, pangarap ko, relasyon ko, mga oras ko, lakas ko, trabaho ko, pati mga bagay na ikinahihiya ko, lahat inilalagay ko sa altar mo. Ikaw ang masunod. Ngayon, humihingi ako ng isang malalim na panalangin. Lord, create in me a clean heart. Psalm 51:10. Diyos ko, linisin mo ang puso ko. Baguhin mo ang spirito ko. Kung may pride, alisin mo. Kung may inggit, tanggalin mo. Kung may bitterness, palitan mo ng pag-ibig. Kung may takot, punuin mo ng kapayapaan. Kung may kasalanan, hugasan mo ako. Panginoon, ayoko pong maging lukewarm. Ayoko ng half-hearted na pagsunod. Ibigay mo sa akin ang uhaw at gutom para sa presensya mo. Sabi mo sa Matthew 5:6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kaya Lord, punuin mo ako. Ibalik ang apoy, ibalik ang pagmamahal, ibalik ang sigla, ibalik ang joy sa presence mo. Nangako ka sa John 7:38 na ang sumasampalataya sa iyo ay magkakaroon ng rivers of living water. Panginoon, hayaan mong dumaloy ang buhay na tubig sa puso ko ngayon. Hugasan mo ang lahat ng hindi galing sa iyo. Pagalingin mo ang sugat ng nakaraan. Lagyan mo ng bagong direksyon ang kinabukasan ko. Diyos ko, kailangan ko ang Holy Spirit ngayong araw na ito. Holy Spirit, Ikaw ang guide ko. Ikaw ang teacher ko. Ikaw ang nagbibigay ng lakas kapag pagod ako, pag-asa kapag discouraged ako, at wisdom kapag nalilito ako. Produce in me the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatians 5:22-23. Hayaan mong pag-ibig ang lumabas sa bibig ko imbes na harsh words. Hayaan mong kapayapaan ang maibigay ko sa mga taong makakasalamuha ko. Hayaan mong gentleness ang maging tugon ko kahit may pressure. Hayaan mong self-control ang mamuno sa akin kapag gusto ko nang sumuko o uminit ang ulo ko. Panginoon, palakasin mo rin ang prayer life ko. Alisin mo ang distractions. Alisin mo ang spiritual laziness. Gawin mong buhay ang pagbabasa ko ng Biblia. Buksan mo ang mata ko para maintindihan ang word mo. Kaibiganin mo ako habang nagbabasa ako. Kaibiganin mo ako habang nagdarasal ako. I-remind mo ako na lumapit sa iyo hindi lang sa oras ng problema, kundi araw-araw. At Panginoon, isinusuko ko rin ang puso ko. Kung matigas, palambutin mo. Kung may resistance,
tanggalin mo. Kung may stubbornness, palitan mo ng humility. Sabi ng Titus 3:1-2 na dapat ako ay masunurin, gentle, hindi palaaway, at marunong magpakita ng respeto sa lahat. Kaya Panginoon, tulungan mo akong maging mapagpakumbaba. Tulungan mo akong hindi magsalita ng masama tungkol sa kapwa. Bantayan mo ang dila ko. Tulungan mo akong umiwas sa gossip, chismis, o anumang salita na nagtatanggal ng peace. Gawin mo akong instrumento ng kapayapaan, hindi gulo. At Panginoon, hayaan mong maging mabilis ako sa pagpapatawad. Minsan mahirap, minsan masakit, pero gusto kong sundin ka. Gusto kong alisin mo ang bitterness. Palitan mo ng compassion. Palitan mo ng gentleness. Palitan mo ng pagmamahal. Panginoong Jesus, salamat dahil kahit hindi ako perpekto, tinatanggap mo ako. Salamat dahil mahal mo ako, hindi base sa performance ko, kundi dahil anak mo ako. Salamat dahil araw-araw may bago kang awa. Salamat dahil may pag-asa ako sa iyo. Salamat dahil hindi mo ako sinusukuan. At ngayon, bago matapos ang panalangin na ito, inaangat ko sa iyo ang buong araw ko. Pangunahan mo ako, i-protect mo ako, i-guide mo ako, bigyan mo ako ng divine appointments, bigyan mo ako ng lakas para tapusin ang kailangan, bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng anumang pagsubok. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, salamat dahil ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin ay hindi lamang nagsimula noong si Jesus ay ipinanganak o noong siya ay ipinako sa krus. Nagsimula ito sa puso ninyo bago palikhain ang mundo. Salamat dahil hindi aksidente na ako ay buhay. Hindi ako produkto ng pagkakataon. Ako ay minahal, nilikha, at pinili ninyo. Sabi po sa inyong salita sa Ephesians 1:3 na pinagpala ninyo kami ng every spiritual blessing in Christ. Kaya Ama, sa araw na ito, tinatanggap ko ang katotohanan iyon. Hindi ako lalapit bilang isang taong kailangang maghabol para mapansin ninyo. Lalapit ako bilang anak na minamahal at pinagpala na. Panginoon, salamat dahil bago ko pa man kayo piliin, pinili ninyo ako. Bago pa magawa ang mga mali ko, bago pa masabi ang mga salita kong hindi tama, bago pa ako magtagumpay o mabigo. Nasa puso ninyo na ang pag-ibig para sa akin. Salamat dahil hindi batay sa performance ko ang pagmamahal ninyo. Hindi batay sa ginagawa ko, kundi batay sa ginawa ni Jesus para sa akin. Sinasabi sa 2 Timothy, 1:9 na tinawag ninyo ako para sa isang banal na layunin, hindi dahil sa mabuti kong gawa, kundi dahil sa inyong biyaya. Kaya Ama, ngayong araw na ito, muling ibinibigay ko ang buhay ko sa layuning iyon. Turuan ninyo akong mamuhay ng ayon sa pagkatawag ninyo sa akin. Huwag ninyo hayaang masayang ang pagkakataon, ang talento, ang oras at ang lakas na ibinigay ninyo. Salamat din Ama, dahil hindi ninyo lang ako pinili, inampon ninyo rin ako. Sabi sa Ephesians 1:5 na minabuti ninyo na ako ay maging bahagi ng inyong pamilya. Kaya may karapatan akong tumawag sa inyo ng Aba, Father, isang Diyos na hindi malayo, hindi malamig, hindi galit, kundi mapagmahal, maawain, at mahabagin. Panginoon, salamat sa dugo ni Jesus na naglinis sa akin. Salamat dahil sa krus ay pinatawad ninyo ang lahat ng kasalanan ko, ang mga nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang mga kahinaang alam mong gagawin ko pa. Hindi ako karapat-dapat, ngunit minahal ninyo ako
ng walang sukat, walang kondisyon, at walang pag-aalinlangan. Sabi ninyo sa Ephesians 1:7 na mayroon akong redemption at forgiveness dahil sa dugo ni Kristo. Kaya Ama, nagpapasalamat ako dahil hindi ko kailangang mabuhay sa guilt. Hindi ko kailangang magtago sa hiya. Hindi ko kailangang ikulong ang sarili ko sa mga pagkakamali ko noon. Dahil sa inyong biyaya, ako ay malinis, pinalaya, at ibinalik sa inyong presensya. At Ama, salamat dahil tinanggap ninyo ako. Sabi sa inyong salita na inaccept ninyo ako sa beloved. Hindi ako rejected. Hindi ako itinaboy. Hindi ninyo ako tinatalikuran. At sabi po sa Romans 8:1, wala nang condemnation para sa mga na kay Kristo. Kaya Ama, tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa inyo. Tinatanggap ko ang kalayaan. Tinatanggap ko ang isang bagong simula. Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na binigay ninyo sa akin bilang silatanda na ako ay tunay na inyong pag-aari. Salamat dahil siya ang aking guide, aking comforter, aking teacher, aking helper. Salamat dahil hindi ko kailangang harapin ang buhay na ito ng mag-isa. Hindi ko kailangang lampasan ang mga pagsubok ko gamit ang sariling lakas ko. Dahil kasama ko ang inyong espiritu, kaya ko ang hindi ko kinaya dati. Ama, sa araw na ito, hinihiling ko po na tulungan ninyo akong mamuhay ng hiwalay sa kasalanan at sa sistema ng mundong hindi ayon sa inyong kalooban. Sabi ninyo sa 2 Korinto 6:17, come out from among them and be separate. Kaya Ama, pakabanalin ninyo ang puso ko. Linisin ninyo ang isip ko. Ilayo ninyo ako sa anumang bagay na humihila sa akin palayo sa inyo. Huwag ninyo akong hayaang maging kampante sa kasalanan o maging manhid sa mga babala ninyo. Panginoon, hinihiling ko rin ang pagbabago ng aking isipan. Sabi ninyo sa Romans 12:2 na huwag akong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi mabago sa pamamagitan ng renewing of the mind. Kaya Ama, baguhin ninyo ang paraan ng pag-iisip ko, baguhin ninyo ang values ko, baguhin ninyo ang laman ng puso ko, alisin ninyo ang pride, ang selfishness, at ang mga maling pagnanasa. Palitan ninyo ito ng pusong naghahangad ng inyong kalooban. Salamat din Ama, dahil sabi ninyo sa 1 Pedro 2:9 na ako ay chosen generation, royal priesthood, holy nation, at inyong sariling pag-aari. Turuan ninyo akong mabuhay na may dignidad at kabanalan bilang isang taong pagmamay-ari ninyo. Tulungan ninyo akong hindi makalimot kung sino ako sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng proteksyon ninyo. Sa mga oras na hindi ko nakikita ang panganib, kayo ang aking tagapagtanggol. Sa mga oras na hindi ko alam kung saan ako papunta, kayo ang aking gabay. Sa mga oras na halos bibigay na ako, kayo ang aking lakas. Kung wala po kayo, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay na ito. Holy Spirit, tulungan ninyo akong makita na hindi ko kayang mabuhay ng may tagumpay kung hati ang puso ko. Hindi kayang paghaluin ng ilaw at dilim. Sabi sa Matthew 6:24 na walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya Ama, tinatanggal ko sa puso ko ang anumang inuuna ko kaysa sa inyo. Pera, comfort, opinyon ng tao, pride, at anumang idolo na inaagaw ang devotion ko sa inyo. Panginoon, araw-araw ay gusto kong sabihin, not my will, but yours be done. Hindi tungkol sa kung ano ang madali. Hindi tungkol sa kung ano ang convenient. Hindi tungkol sa kung ano ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang gusto ninyo. Ang masaya kayo.
ang ayon sa plano ninyo, ang nagbibigay luwalhati sa inyo. Sabi ninyo sa Galatians 2:20 na si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya Ama, tulungan ninyo akong mamuhay nang hindi ako ang sentro, kundi siya. At sabi sa Galatians 5:24 na ang mga kay Kristo ay ipinako ang laman kasama ang mga pagnanasa nito. Kaya Panginoon, palakasin ninyo ako na tumanggi sa tukso. Turuan ninyo akong pumili ng tama kahit mas madaling gawin ang mali. Ama, paglaanan ninyo ako ng pusong uhaw sa inyo. Gaya ng sinabi sa Matthew 5:6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bigyan ninyo ako ng gutom sa presensya ninyo at hindi sa mga bagay ng mundo. Nais kong mas makilala kayo, mas mahalin kayo, mas sundin kayo. Turuan ninyo akong manatili sa inyo, gaya ng sinabi ninyo sa John 15:5. Dahil hiwalay sa inyo, wala akong kayang gawin. Kaya Ama, ikinakapit ko ang sarili ko sa inyo. Without you, I am weak. With you, I am strong. At Ama, salamat dahil sabi ninyo sa Philippians 2:13 na kayo mismo ang gumagawa sa akin para gustuhin at sundin ang inyong kalooban. Kaya Ama, hinahayaan ko kayong kumilos sa buhay ko. Ayusin ninyo ang aking puso. Ituwid ninyo ang aking landas. Patatagin ninyo ang aking pananampalataya. Sa umagang ito, kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na dapat mauna sa aming buhay, bago ang aming mga plano, bago ang aming mga alalahanin, bago ang aming mga pangarap at pangangailangan. Ikaw muna. Sapagkat kapag Ikaw ang inuuna namin, alam naming ang lahat ng bagay ay maiaayos mo ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming magtiwala, hindi lamang kapag malinaw ang daan, kundi lalo na kapag ang hinaharap ay tila malabo at puno ng tanong. Ama, pinapaalalahanan mo kami sa iyong salita na ang tagumpay ay hindi nakakamtan sa pananahimik. Hindi namin napagtatagumpayan ang kaaway kapag kami ay natatakot magsalita. Kaya sa araw na ito, tinatanggihan namin ang espiritu ng takot, panghihina ng loob at pag-aalinlangan. Pinipili naming magsalita ng iyong salita, mga salitang may buhay, may kapangyarihan at may awtoridad mula sa iyo. Panginoon, hayaan mong ang bawat salitang lalabas sa aming bibig ay nakaayon sa iyong kalooban. Kapag kami ay nananalangin, ipaalala mo sa amin na ang iyong salita ay sandata. Sandata laban sa takot at pangamba. Sandata laban sa sakit at karamdaman. Sandata laban sa kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing tapos na kami, talo na kami, at wala ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na hindi kami mananahimik sapagkat Ikaw ang aming lakas. Ama, tinatahimik namin ngayon ang lahat ng boses na hindi nagmumula sa iyo. Tinatahimik namin ang boses ng takot na bumubulong sa aming isipan. Tinatahimik namin ang boses ng pag-aalala na nagnanakaw ng aming kapayapaan. Tinatahimik namin ang boses ng duda na gustong sirain ang aming pananampalataya. Sa halip, pinipili naming pakinggan ang iyong tinig. Ang tinig na nagbibigay buhay, pag-asa at direksyon. Panginoon, tulad ni Joshua na humarap sa matataas at tila imposibleng pader ng Jericho, kami man ay may mga pader na kinakaharap sa aming buhay. May mga problemang tila hindi kayang buwagin. May mga sitwasyong paulit-ulit naming iniisip sa gabi. Mga alalahaning hindi kami pinapatulog.
at mga tanong na wala kaming kasagutan. Ngunit sa araw na ito, pinipili naming alalahanin kung paano mo binigyan ng tagumpay si Joshua, hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagsunod at pananalig sa iyo. Ama, wala man kaming pisikal na pader na iniikutan. Alam naming ang aming martsya ngayon ay ginagawa sa panalangin. Kaya patuloy kaming lalakad sa pananampalataya. Patuloy kaming mananalangin kahit wala pa kaming nakikitang pagbabago. Patuloy kaming maniniwala kahit tila tahimik ang langit. Sapagkat alam naming sa takdang panahon, sa oras na itinakda mo, babagsak ang mga pader. Mawawasak ang mga balakid. Matatalo ang mga higanteng humaharang sa aming paglakad. Panginoon, tinataas namin ang aming tinig hindi para sa aming sariling kaluwalhatian, kundi para sa iyo lamang, sapagkat ikaw ang tunay na bayani ng aming kwento. Hindi si David ang dapat purihin. Ikaw ang nagbigay ng lakas sa batong tumalo kay Goliath. Hindi si Gideon ang dapat luwalhatiin. Ikaw ang nagdala ng tagumpay sa pamamagitan ng 300 tao. Hindi si Joshua ang dapat sambahin. Ikaw ang nagpatumba sa pader ng Jericho. Sa lahat ng ito, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay masyado naming pinupuri ang mga taong ginagamit mo kaysa sa iyo na siyang pinagmumulan ng lahat. Turuan mo kaming laging ituro pabalik sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, at pasasalamat. Sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Wala kaming lakas kung hiwalay sa iyo. Wala kaming tagumpay kung hindi ka kasama. Panginoong Hesus, ikaw ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa iyo luluhod ang bawat tuhod. Sa iyo magpapahayag ang bawat dila. Ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas at Hari. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ikaw ang aming matibay na sandigan. Hindi kami matitinag sapagkat ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Ama, idinadalangin namin ngayon ang mga taong pagod na sa laban ng buhay, ang mga gustong sumuko, ang mga pakiramdam ay mag-isa at nakalimutan. Hipuin mo sila ngayon, Panginoon. Iparamdam mo ang iyong presensya. Ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila iniwan at kailanman ay hindi mo sila pababayaan. Palakasin mo ang mahihina. Yakapin mo ang mga nasasaktan. Itaas mo ang mga nadadapa. Banal na Espiritu, dalawin mo ang bawat pusong sugatan. Punuin mo ng bagong lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na may lakas kay Kristo kapag kami ay mahina, na may pag-asa kahit sa gitna ng dilim, na may tagumpay kahit sa gitna ng pagsubok. Panginoon, pinipili naming magtiwala sa iyo higit sa anumang balita, higit sa anumang sitwasyon sa ekonomiya, higit sa anumang nangyayari sa paligid namin. Ikaw ang aming tagapagbigay. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming katulong. At kung ikaw ang kasama namin, sino ang maaaring laban sa amin? Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagbabalik, at bumubuo muli sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin mula sa kapahamakan at patuloy na nagpapakita ng wagas na pagmamahal at awa. Habang kami ay nabubuhay, pinipili naming purihin ang iyong banal na pangalan. Ama, tulungan mo kaming purihin, hindi lamang kapag magaan ang buhay, kundi lalo na kapag mahirap, kapag may luha, purihin ka pa rin namin. Kapag may sakit, purihin ka pa rin namin. Kapag may kakulangan, purihin ka pa rin namin.
sapagkat alam naming ang aming mga pagsubok ay ginagamit mo upang hubugin ang aming karakter at patatagin ang aming pananampalataya. Panginoon, naiintindihan namin na mas mahalaga sa iyo ang aming paglago kaysa sa aming ginhawa. Mas mahalaga sa iyo ang aming puso kaysa sa aming kalagayan. Kaya kung kami man ay dadaan sa apoy ng pagsubok, tulungan mo kaming manatiling tapat. Hayaan mong ang bawat pagsubok ay magbunga ng mas matibay na pananampalataya at mas malalim na ugnayan sa iyo. Ama, habang kami ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok, pinanghahawakan namin ang iyong pangako na ikaw ay malapit sa mga bagbag ang puso, na naririnig mo ang aming mga panalangin, na inililigtas mo ang matuwid mula sa lahat ng kanilang kapighatian. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoong Hesus, ikaw ang nagbibigay buhay sa aming kaluluwa. Ikaw ang pumapawi sa aming uhaw. Ikaw ang nagpapabago at nagpapasariwa sa amin. Sa iyong presensya, kami ay buo. Sa iyong pag-ibig, kami ay ligtas. Sa iyong awa, kami ay may pag-asa. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Alam mo, Panginoon, na madalas nagtatagpo sa puso ko ang pananampalataya at pagdududa. Madalas na gusto kong maniwala ng buong buo, pero may mga pagkakataon na ang isip ko ay napupuno ng tanong, ng pangamba, at ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Kaya bago pa man ako magpatuloy sa anumang gagawin ngayong araw, humihinto ako sandali upang sambahin ka, pakinggan ka, at ilapit sa iyo ang puso ko. Panginoon, sinabi mo sa Hebreo 3:12 na bantayan namin ang aming puso para hindi kami magkaroon ng pusong masama at walang pananampalataya. Kaya ngayon, sinisiyasat ko ang sarili ko. Inilalapit ko sa iyo ang mga bahagi ng puso kong natatakot pa rin. Ang mga bahagi ng buhay kong nag-aalinlangan kung kikilos ka ba talaga. Ang mga lugar sa isipan kong mas nagtitiwala sa sarili kong unawa kaysa sa salita mo. Ama, patawarin mo ako kung minsan ay hinahayaan kong tumubo ang unbelief sa puso ko. Patawarin mo ako kung minsan ay mas pinapakinggan ko ang boses ng takot kaysa sa boses ng katotohanan. Panginoon, tinatanggap ko na hindi madalas lantad ang unbelief. Minsan dahan-dahan itong pumapasok sa maliit na pagdududa, sa tahimik na pag-iisip ng paano kung hindi. Sa mga sandaling yun, humihina ang tiwala ko at ang pagiging sensitive ko sa presensya mo ay parang namamanhid. Ngunit salamat, Lord, dahil hindi mo ako hinahayaang manatili sa ganoong estado. Patuloy mo akong tinatawag pabalik. Patuloy mo akong inaabot at pinapaalalahanan kung sino ka. Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos na hindi nagbabago. Kaya ngayon, Ama, binabasag ko ang bawat anyo ng unbelief. Inihahayag ko sa presensya mo na hindi ko kayang mamuhay ng may kalahating tiwala. Hindi ko kayang lumakad ng may puso, ngunit may takot na humahawak sa akin. Lord, palayain mo ako mula sa mga maling akala na nagsasabing hindi ka kikilos, na hindi ka makapangyarihan, o na hindi mo ako naririnig. Inilalapit ko sa iyo ang lahat ng takot na nagiging hadlang para puntahan ko ang kalooban mo. Jesus, sinabi sa Mateo 13:58 na hindi mo nagawa ang maraming himala sa isang lugar dahil hindi sila naniwala. Ayokong mangyari yun sa buhay ko. Ayokong sarhan ang pinto sa mga himala mo dahil ang puso ko ay nag-aalinlangan. Gusto kong maniwala na kaya mong kumilos sa buhay ko
sa pamilya ko, sa mga pangarap ko, sa kalusugan ko, at maging sa mga lugar na tila imposibleng magbago. Turuan mo akong magkaroon ng pananampalatayang bukas, pananampalatayang umaasa, pananampalatayang nagpapasakop, pananampalatayang hindi kinakailangang makita muna bago maniwala. Sabi mo sa Hebreo 11.6, imposibleng malugod ka nang walang pananampalataya. Kaya't Ama, bigyan mo ako ng pusong handang lumakad ng may pagtitiwala, pusong hindi tumatakbo sa takot, pusong hindi nagpapatali sa nakikita lamang, pusong marunong sumunod kahit hindi malinaw ang buong larawan. Sapagkat alam ko, Lord, na kung Ikaw ang nangunguna, hindi ako maliligaw. Kung Ikaw ang nag-uutos, may layunin. At kung Ikaw ang kasama ko, hindi ako mabibigo. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay ayon sa salita mo at hindi sa aking emosyon. Maraming araw na ang nararamdaman ko ay kabaligtaran ng pangako mo. Minsan hindi ko nararamdaman na may nangyayaring pagbabago. Minsan parang hindi ko nararamdaman ang presensya mo. Pero ngayon, pinapaalalahanan mo ako na ang pananampalataya ay hindi nakatayo sa pakiramdam, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan, Panginoon, ay Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti at Ikaw ay laging gumagawa kahit hindi ko nakikita. Kaya Ama, ibinubukas ko ang puso ko sa kapangyarihan ng iyong salita. Sinabi mo sa Roma 10:17 na ang pananampalataya ay lumalago habang nakikinig ako sa salita mo. Kaya tulungan mo akong magbabad sa Biblia. Paalalahanan mo ako araw-araw na bumalik sa mga pangako mo. Bigyan mo ako ng disiplina na magbasa, mag-meditate at sumunod sa salita mo. Hayaang ang puso ko ay maging mabuting lupa kung saan tutubo ang malalim, matatag at buhay na pananampalataya. Panginoon, narito rin ang mga bahagi ng buhay ko na mabigat, mga sitwasyong matagal ko nang dalangin, mga tanong na hindi ko pa nakikita ang sagot, mga bagay na paulit-ulit kong sinusuko sa iyo, ngunit minsan ay muling kinukuha dahil natatakot ako. Ngayon, Lord, buong puso ko silang ibinabalik sa iyo. Ikaw ang mas makapangyarihan sa anumang hadlang. Ikaw ang mas malakas sa anumang bagyo. Ikaw ang mas mataas sa anumang problema. Tulungan mo akong magtiwala na gumagawa ka kahit wala pang nakikitang pagbabago. Jesus, naaalala ko ang Efeso 3:20 na kaya mong gawin ang higit pa sa hinihiling o iniisip ko, kaya hindi ko gustong limitahan ka. Ayokong itali ka sa kung ano lang ang naiintindihan ko. Ayokong sukatin ang kapangyarihan mo base sa maliit kong pananaw. Palawakin mo ang pananampalataya ko. Palawakin mo ang pag-asa ko. Palawakin mo ang tiwala ko na kayang-kaya mong baguhin ang mga sitwasyon na imposible sa tao, ngunit posible sa iyo. Ama, para sa mga bahagi ng puso kong sugatan, hinihiling ko ang kagalingan mo. Para sa mga relasyong nagkalamat, hinihiling ko ang restoration mo. Para sa mga lugar sa buhay ko na tila laging may bigat, pagod, lungkot, anxiety, hinihiling ko ang kapayapaan mo. Sinabi mo sa awit 30 na kaya mong gawing sayaw ang aking pag-iyak at gawing galak ang aking pagdadalamhati. Panginoon, gawin mo yon sa buhay ko. Kahit hindi pa tapos ang season ko, pinipili kong purihin ka. Pinipili kong maniwala na may gagawin ka. Jesus, salamat dahil hindi mo ako tinatanggihan kahit ako ay pagod. Sa Mateo 11:28 hanggang 30, inimbitahan mo ang lahat ng may pasan, lahat ng nabibigatan, lahat ng hindi na kaya,
Kaya Panginoon, inilalapag ko sa iyong paanan ang bawat bigat na dinadala ko, ang mga iniisip ko kagabi, ang takot ko bukas, ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Lord, ikaw na ang magdala. Itinuturo mo sa akin na ang tunay na pahinga ay hindi nakukuha sa pag-iwas, kundi sa paglapit sa iyo. Ama, sa mga lugar kung saan ako mahina, pinapakilos ko ang lakas mo. Kung saan ako nalilito, pinapahintulutan kong gumabay ang karunungan mo. Kung saan ako natatakot, hinahayaang bumuhos ang kapayapaan mo. Kung saan ako nag-aalinlangan, hinihiling kong palalimin mo ang aking pananampalataya. Sinasabi ko gaya ng Ama sa Marcos 9:24, Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo ang aking di pananampalataya. At ngayon, Lord, pinipili kong lumakad sa araw na ito ayon sa 2 Korinto 5:7 na lumalakad ako sa pananampalataya at hindi sa paningin. Tulungan mo akong maniwala sa higit pa sa nakikita. Tulungan mo akong sumunod nang hindi kailangan ng buong detalye. Tulungan mo akong umasa kahit wala pang sagot. Tulungan mo akong magtiwala kahit mahirap. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po ako sa iyo ngayong umaga nang may pusong mapagpakumbaba, nagpapasalamat at handang sumandal muli sa iyong kabutihan. Salamat, Ama, sa buhay at lakas na nagmula sa iyo. Salamat sa panibagong araw na nagbibigay ng pag-asa, pagkakataon at bagong simula. Bago pa man ako magising, ikaw ay nariyan na. Bago pa man ako humingi, alam mo na ang bawat pangangailangan ko. At bago pa man sumulpot ang anumang pagsubok o panganib, ikaw ay kumikilos na upang bantayan ako at ang aking pamilya. Panginoon, inaamin ko po na hindi laging madali ang buhay. May mga araw na magaan at masaya, pero may mga araw din na tila walang pahinga ang hamon. Minsan sunod-sunod ang laban. Kapag natapos ang isa, may darating na naman. Minsan pakiramdam ko parang hindi nauubos ang mga pag-aalala, pangamba at bigat ng puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nagpapasalamat ako dahil ikaw na Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos na laging nandyan, hindi kailanman napapagod sa pag-unawa sa akin. Salamat dahil kilala mo ako mula loob hanggang labas. Nakikita mo ang mga ngiting pilit, ang mga luhang patago, at ang mga dasal na hindi ko masabi ng malakas. Alam mo ang mga tanong ko, ang mga pagod ko, at ang mga laban kong hindi ko alam kung paano haharapin. At sa kabila ng lahat, tinatanggap mo ako, minamahal mo ako, at pinoprotektahan mo ako, Panginoon. Ngayong umaga, lumalapit ako upang humingi ng proteksyon laban sa lahat ng lihim na atake ng kaaway. Mga atakeng hindi ko nakikita, mga planong hindi ko alam, mga bitag na tinatago sa likod ng araw-araw na pangyayari. Alam kong hindi ko kayang bantayan ang sarili ko sa lahat ng oras, pero ikaw, Panginoon, ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Wala kang hindi nakikita, wala kang nalalampasan, wala kang natatakasan. Tulad ng pangyayari kay Elisha, minsan ramdam ko rin ang takot ng kanyang lingkod, yung pakiramdam na parang napapalibutan ng problema at walang daan palabas. Minsan parang mas marami ang laban kaysa sa lakas ko, mas malaki ang hamon kaysa sa tapang ko. Pero salamat, Panginoon, dahil tulad ng sinabi ni Elisha, mas marami ang kasama natin kaysa sa laban sa atin. Hindi ako nag-iisa, hindi ako walang kakampi.
Hindi ako nakikitang mahina sa mata mo. At higit sa lahat, hindi ako kailanman iniiwan. Panginoon, buksan mo ang aking espiritual na mga mata. Tulungan mo akong makita hindi lamang ang laki ng problema, kundi ang mas dakila mong presensya. Tulungan mo akong makita ang mga anghel na iyong ipinapadala upang magbantay. Tulungan mo akong makita na kahit hindi nagbabago ang mga bagay sa mundong nakikita, may nagbabago sa mundong hindi nakikita dahil ikaw ay kumikilos para sa kabutihan ko. Pinanghahawakan ko ang iyong pangakong kung ikaw ay panig sa amin. Sino ang laban sa amin? Pinanghahawakan ko ang katotohanang mas dakila ang espiritu mo kaysa sa espiritu ng mundong ito. Pinanghahawakan ko ang pangako sa Psalm 34, talata 7 na ang anghel mo ay nagbabantay at nagtatanggol sa mga may takot sa iyo. At pinanghahawakan ko ang kapayapaan na galing sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang araw na ito. Unahan mo ako sa aking mga lakad. Samahan mo ako sa aking mga desisyon. Ingatan mo ako sa mga lugar na pupuntahan ko. Kung may panganib na hindi ko nakikita, ilayo mo ako rito. Kung may taong may masamang intensyon laban sa akin o sa aking pamilya, ilantad mo sila at pigilan mo ang kanilang mga gawa. Kung may mga planong lihim ang kaaway upang guluhin ang aking buhay, sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang mga ito. Panginoon, bantayan mo ang aking isipan. Protektahan mo ako sa mga pag-ataking gustong magdala ng takot, pagkalito, o kawalan ng pag-asa. Punuin mo ang aking isip ng kapayapaan, karunungan at kaliwanagan. Huwag mong hayaang manalo ang mga bulong ng kaaway. Huwag mong hayaang lamunin ako ng aking mga iniisip. Sa halip, hayaang ang iyong salita ang maging liwanag ko, gabay ko, at sandigan ko. Ipinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking emosyon. Alam mo kung saan ako nanghihina. Alam mo kung saan ako nasasaktan. Kung may galit, sama ng loob, o pagod na para bang hindi ko na kayang dalhin, ilapit mo po ako sa iyong dibdib at hilumin mo ako. Palitan mo ang bigat ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng kapanatagan. At palitan mo ang pagod ng bagong lakas. Panginoon, itinataas ko rin ang aking pamilya sa iyo. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Ilayo mo kami sa aksidente, karamdaman, maling impluwensya, at anumang puwersang naghahangad ng kapahamakan. Ilagay mo sa paligid namin ang mga anghel na nagbabantay sa araw at gabi. Huwag mong hayaang ang anumang espiritual na kadiliman ay makapasok sa aming tahanan. Hayaan mong ang liwanag mo ang maghari sa bawat sulok ng aming buhay. Kung may mga pintuang nabuksan dahil sa kahinaan, takot, kasalanan, o maling desisyon, isara mo ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang anumang espiritu na hindi mula sa iyo. Linisin mo ang aming tahanan, aming puso, at aming isipan. Hayaan mong tanging ang iyong presensya at iyong kapayapaan ang manatili. Turuan mo rin ako, Panginoon, na maging handa sa spiritual battle ng buhay. Tulungan mo akong isuot ang buong armor of God, ang katotohanan, katuwiran, kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at ang espada ng iyong salita. Huwag mong hayaang maging kampante ang puso ko. Huwag mong hayaang makalusot ang mga kasinungalingan ng kaaway. Turuan mo akong lumaban hindi gamit ang aking sariling lakas, kundi gamit ang lakas na galing sa iyo. Panginoon,
Kung may mga bagay sa buhay ko na hindi nakaayon sa kalooban mo, baguhin mo ako. Linisin mo ang mga salitang lumalabas sa aking bibig, ang mga iniisip sa aking isipan, at mga ginagawa ng aking puso. Alisin mo ang anumang ugali o gawi na nagbubukas ng pintuan sa kaaway. At tulungan mo akong maging masunurin, tapat, at matatag sa pananampalataya. Kung may bagyong paparating na hindi ko pa nakikita, ihanda mo ako. Kung may patibong na nakalatag, iligtas mo ako. Kung may espiritual na ataking paparating, patigilin mo ito bago pa man makalapit. Ikaw ang aking tanggulan, aking pader, aking tagapagtanggol. Kaya't wala akong dapat katakutan. Panginoon, salamat. Dahil sa lahat ng yugto ng buhay ko, sa laban at pahinga, sa dilim at liwanag, sa galaw at katahimikan, ikaw ay tapat. Salamat dahil hindi nagbabago ang pagmamahal mo. Salamat dahil hindi nauubos ang awa mo. Salamat dahil bawat araw ay panibagong patunay na ikaw ang Diyos na hindi napapagod magmahal, magtanggol at gumabay. Ngayon, Ama, buong puso kong ipinagkakatiwala. Sa iyo ang aking araw, ang aking lakad, ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, at ang aking kinabukasan. Huwag mong hayaang magtagumpay ang anumang gawa ng kaaway laban sa akin. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng aking mga desisyon. Hayaan mong ang presensya mo ang maging lakas ko, ang kalooban mo ang maging direksyon ko, at ang salita mo ang maging sandata ko. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, minsan pakiramdam ko ang hirap ng manatiling matatag sa pananampalataya. Parang bawat araw ay may bagong hamon, bagong laban, at bagong tukso. May mga pagkakataon na gusto ko na lang sumuko o umiwas sa laban. Pero alam ko, tinawag mo ako hindi para tumakas, kundi para ipaglaban ang mabuting laban ng pananampalataya. Kaya ngayong oras na ito, Lord, hinihiling ko, bigyan mo ako ng lakas. Hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob, lakas ng pananampalataya, at lakas ng espiritu. Tulad ng sabi sa ika-una, Timothy 6:12, ipaglaban mo ang mabuting laban ng pananampalataya. Panginoon, gusto kong ipaglaban ito kahit mahirap. Gusto kong patuloy na lumakad sa liwanag mo kahit madilim ang paligid. Gusto kong kumapit sa mga pangako mo kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan. Dahil alam kong ang pananampalataya ay hindi lang pakiramdam. Ito ay desisyon. Desisyon na magtiwala sa iyo kahit walang kasiguraduhan. Desisyon na sumunod kahit hindi ko maintindihan. Desisyon na manindigan kahit mag-isa. Lord, minsan ang kalaban ay hindi nasa labas, nasa loob ko. Nandyan ang tinig ng pagdududa, ang tukso ng pride, ang pagnanais ng laman. Pero alam kong hindi ko kailangang talunin ito mag-isa. Dahil sabi mo sa Galatia 5:17, ang laman ay laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Kaya tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Tulungan mo akong pakinggan ang boses ng espiritu, hindi ang sigaw ng mundo. Tulungan mo akong pumili ng tama kahit hindi madali. Panginoon, salamat dahil may halimbawa kami. Si Jesus mismo, hindi siya lumaban gamit ang lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama.
Turuan mo akong maging gaya niya, na sa bawat desisyon, hanapin ko muna ang kagustuhan mo, na sa bawat pagsubok, maalala kong hindi ko kailangang mag-isa, na sa bawat sakit, maalala kong may layunin ka. Tulungan mo akong maging masunurin tulad niya, na kahit ang krus ay mabigat, pinili niyang magtiis dahil sa pag-ibig. Panginoon, turuan mo akong magmahal tulad niya. Magmahal ng walang kondisyon, magpatawad kahit nasaktan, at magpakumbaba kahit kaya kong gumanti. Alam kong ang tunay na laban ay hindi lang laban sa kasamaan, kundi laban sa sarili. Minsan, mahirap magpatawad, mahirap magpakumbaba, mahirap magmahal. Pero gusto kong sumunod, Lord, kahit masakit, kahit mahirap, kahit parang unfair, dahil alam kong sa bawat pagkakataong pinipili kong magmahal at magpatawad, mas nagiging katulad ako ni Jesus. Panginoon, bigyan mo ako ng puso na mapagpatawad, puso na marunong umunawa, puso na kayang magmahal kahit walang kapalit. At kung minsan, gusto kong bumitaw, Panginoon, yakapin mo ako at paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang manatiling tapat. Lord, tulungan mo rin akong maging matatag sa pananalangin. Sa panahong nakakapagod, sa panahong walang gana, sa panahong puro distractions, ipaalala mo sa akin na sa panalangin, may kapangyarihan. Kahit hindi agad ako sumagot, alam kong nakikinig ka. Kahit tahimik ka, alam kong kumikilos ka. Kahit tila walang nangyayari, alam kong may ginagawa ka sa likod ng lahat ng ito. Panginoon, kapag dumating ang mga araw na tila hindi ko na kaya, paalalahanin mo ako ng iyong pangako sa Isayas, 40 talata, 31. Ngunit silang nagtitiwala sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila. Lord, gusto kong lumipad ulit. Gusto kong maranasan ang kapayapaan at lakas na nanggagaling lamang sa iyo. Bigyan mo ako ng espiritu na hindi sumusuko. Kahit bumagsak ako, tulungan mo akong bumangon. Kahit madapa ako, tulungan mo akong magpatuloy. Kahit maligaw ako, dalhin mo ako pabalik sa daan ng iyong biyaya. Panginoon, palakasin mo ang aking loob na labanan ng tukso, ang mga kaisipang nagsasabing wala ng pag-asa, ang mga boses na nagsasabing hindi mo kaya, dahil alam kong higit ang nasa akin kaysa sa nasa mundo. Ika-una, Juan 4 talata 4. At kung kasama kita, walang laban na talo. Ang bawat pagkatalo ay leksyon. Ang bawat sugat ay patunay ng laban na nilabanan ko kasama ka. Panginoon, palitan mo ng kapayapaan ang aking takot. Palitan mo ng pananampalataya ang aking pagdududa. Palitan mo ng tapang ang aking panghihina. At higit sa lahat, palitan mo ng pag-ibig ang anumang galit o pait sa aking puso. Turuan mo akong maging mandirigma ng pananampalataya. Hindi mandirigmang mapusok, kundi mapagpakumbaba. Hindi palaban para ipakita ang lakas, kundi lumalaban dahil nagtitiwala sa iyo. Turuan mo akong isuot araw-araw ang iyong sandata, ang sinturon ng katotohanan, ang kalasag ng pananampalataya, ang espada ng Espiritu na iyong salita, at ang sandata ng panalangin. Lord, tulungan mo akong ipaglaban ang mabuting laban sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa isip ko, sa puso ko, at kapag naramdaman kong mag-isa ako, paalalahanin mo ako na hindi ako kailanman nag-iisa, dahil ikaw, Panginoon, ay kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat laban. At kapag dumating ang araw na gusto ko nang sumuko, Panginoon, hawakan mo ang aking kamay.
Ipaalala mo sa akin ang dahilan kung bakit ako nagsimula. Dahil minahal mo ako muna, dahil tinawag mo ako, at dahil may layunin ka sa bawat laban na hinaharap ko. At sa dulo ng lahat ng ito, gusto kong masabi tulad ni Pablo, natapos ko ang aking takbuhin, na ingatan ko ang pananampalataya. Ikalawa Timoteo 4:7. Yun ang gusto kong marinig mula sa iyo, Lord. Tapat ka, mabuting lingkod ka. Kaya ngayon, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking pagod, ang aking takot, ang aking mga sugat, ang aking mga pagkakamali, at pati ang aking mga pangarap. Lahat ng ito ay sa iyo. Dahil alam kong sa mga kamay mo, ang lahat ay nagiging maganda. Ang lahat ay nagkakaroon ng saysay. Salamat, Panginoon. Dahil kahit minsan ako'y mahina, hindi mo ako binibitawan. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, patuloy mo akong tinatanggap. Salamat dahil ang biyaya mo ay sapat at ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Ngayong araw na ito, binubuksan ko muli ang puso ko sa iyo. Punuin mo ako ng bagong lakas, bagong sigla, bagong apoy ng pananampalataya. Gamitin mo ako bilang ilaw sa gitna ng dilim. Hayaan mong sa buhay ko makita ng iba na may Diyos na tapat, may Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga lumalaban ng tahimik. Ikaw ang aking kalasag, aking tagapagtanggol, aking sandigan. Ikaw ang aking Diyos, at sa iyo ko inilalagay ang buong tiwala ko. Sa bawat laban na haharapin ko, mananatili akong nakatayo, hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa akin. Salamat, Lord Jesus, dahil ikaw ang aking tagumpay. Salamat sa iyong dugo na nagbigay ng kaligtasan at tagumpay sa lahat ng laban. Salamat sa Espiritu mo na patuloy na nagbibigay ng kapayapaan at gabay. At sa huli, Panginoon, ito ang panalangin ko, na sa bawat araw, kahit mahirap, kahit masakit, patuloy kong ipaglaban ang mabuting laban ng pananampalataya hanggang sa araw na muli. Kitang makita at marinig mula sa iyo. Tapos na ang laban. Maligayang pagdating sa tahanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating maikling sandali ng panalangin. Naway nadama mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos habang sabay nating itinataas ang ating sarili sa Kanya. Dalangin ko na sa pagharap mo sa mga hamon at gawain ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang patnubay, Kanyang lakas, at Kanyang walang hanggang pagmamahal. Huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Hindi Kanya pinapabayaan. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat man, kahilingan, o isang tahimik na paghiling, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin maliit sa Kanya, lahat ay Kanyang pinakikinggan. Naway maging tahanan tayo ng pananampalataya dito, isang komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, at sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang spiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ingat ka lagi at naway maging payapa at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.